Kausapin na siguro natin si Chairman George Garcia dahil sa kanila pala isinampa ang kasong parang dumadami yung mga ganito no? At pwede palang sampahan ng disqualification case yung mga ganon. Chairman George Garcia ng COMELEC. Mr. Chairman, magandang morning! Magandang morning, Catherine, Jerry. Magandang morning po sa mga kababayan natin. Opo, nung palang Friday po nag-file ng kaso sa inyo, ang solo parents party list laban dito sa tumatakbong kongresista, abogado pa naman dyan sa Pasig. Ano pong magiging disposition ng COMELEC doon po sa complaint po na yan? Catherine, Jerry, dapat din po malaman ng mga kababayan natin na ang COMELEC task force namin ay nagmoto proprio kaagad doon sa nakita natin sa mga video na kumalat. At ibig sabihin, kahit walang mag-file ng petition, ang aming pong task force ay kaagad mag-iimbestiga. At kung sakali, patapos siyang pasagutin, nag-issue po tayo ng show cause order at matapos sumagot, ay babalansin na alamin kung talaga bang dapat kasuhan siya ng kasong kriminal, election offense, and at the same time, disqualification. Alam niyo po, ito po ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng ating eleksyon. Ang COMELEC ay nagkaroon ng anti-discrimination policy o resolution. Ibig sabihin, dapat hindi nagdi-discriminate sa kapwa kandidato o sa mga botante o sa kahit anong grupo dahil sa kasarian, dahil lang sa may sakit o PWD o dahil sa kanyang rehiyon o dahil siya ay membro ng isang grupo na maaaring hindi naniniwala sa ating regular na pinapaniwalaan o kaya naman dahil siya ay may sakit daw na HIV. Yan po ay mga discrimination efforts na ginagawa na ng ibang mga kandidato. Kaya na-anticipate natin tataas at tataas ang bilang niya. Totoo nga. Yan katulad na nangyari dyan sa Pasig. Ngayong araw na ito, may i-issuehan pa kaming isang show cause. Isang gobernador at muling kumakandidatong gobernador dyan sa may bandang Mindanao. Na ang tipo ng aming task force opo, ay maaari pong ito ay paglabag din sa anti-discrimination dahil sexist at saka po racist yung mismong nabigay na pananalita. At pinag-aaralan na rin po yung isang Southern Luzon candidate for governor na ang pinagsabihan naman ng masamang pananalita ay isang kandidatong medyo sikat na artista na dating governor. Pwede bang pangalanan na natin itong si Governor Peter Unabia ng Misamis. Tapos yung sa Southern Luzon po, sino po yung inyong iniimbestiga? Yung pong kumakandidatong governor sa Batangas. Si Clue. Sir, pangalanan mo na, may show cause order naman na. Wala pa kasi Catherine, Jerry na show cause, baka mamayang mga before lunch pa. So maganda na muna. Basta ang kalaban po ay si Ginang Vilma Santos. Okay. Sa pagkakasabi nyo palang kanina ng tuloy-tuloy, Mr. Chairman, parang natakot ako parang ganun pala kabigat itong ang paglabag dito sa anti-discrimination ito, Mr. Chairman. Parang bitay ka agad sa pagkakabanggit ni Chairman kanina. So dapat pala itong seryosohin talaga ng mga kandidato at hindi kahit na biro hindi nagbibiro ang COMELEC dito po sa pagpapatupad nitong batas na ito. Jerry, Katunying, hindi ko po kasi maisip kung bakit kinakailangan magbiro ka o kaya manira ng puri at pagkatao ng ibang grupo, tao, para lang makakuha ng boto. Kung sirain mo na lang kaya yung sarili mo, joke mo ang sarili mo, wala pang makakasakit, sarili mo yung gino-joke mo Pero yung ibang tao, wala namang kamuwang-muwang, walang kamalay-malay. So, solo parents na dapat nga natin pinaparangalan dahil pagpuputigin nila yung kanilang pamilya kahit ganun ang kanilang sitwasyon. Hindi naman nila kasalanan yung kanilang kinalagdakan na buhay na maaaring namatayan ng asawa na o kaya iniwan ng asawa dahil sinasak o kaya naman dahil sa yung boyfriend hindi man lang siya tinutuo. So ibig ko sabihin, binubuhay nga niya yung pamilya niya. Di ba dapat nga yun ang ating patungkulan na itaas ang karangalan, hindi yung lagi pang lalo pa nating niyuyurakan at tinatapak-tapak. Maaari may pumalakpak, maaari may natuwa doon sa mga nakikinig sa kanya. Paano naman yung mas malawak na nakikinig nasa social media? Baka akalain ng bata, tama lang yan, pwede palang ganun-ganunin. Total joke lang naman. Oo. So kahit nag-sorry pa siya, ay hindi ho siya off the hook, ika nga Para lang po maintindihan ng lahat, wala po nakalagay na I am sorry na mitigating circumstances sa aming guidelines. So ibig sabihin,
yung pagsusorry po ay maaaring personal o kaya political, pero sa legal po, hindi naman po tinatanggap yung ganung I am sorry. Ano po timetable niyo po dito, Chairman, sa pag-resolve ng kaso? Bago po mag-eleksyon, lahat po ng mga disqualification cases, hindi lang po yung sa kanya, kung siya ay meron man, at yung iba pa, ay i-resolve natin para wala pong agam-agam yung mga kababayan natin, mga botante, doon sa kanilang ihahalal o sa kanilang iboboto. At ganun din naman, yung mga kandidato, ayaw mo rin na may pending case ka para lang din maging maliwanag kung pwede kang iboto o hindi. Meron pong isang trending din ngayon na video. Ito po naman ay sa Nueva Ecija, yung pong sa Bitas. Sa Bitas Convention, Convention Center sa Cabanatuan na apparently ay hinahakot yung mga tao kung saan-saan at dinadala po doon at pagka lumabas magandang ngiti ng mga kababayan natin. Mainam naman. At, maganda naman. Masaya silang lumalabas. Masaya lumalabas. May report na po ba sa inyo ang election officer po ninyo dyan sa Cabanatuan? Attorney Jerry, tayo po mismo nanonood sa live feed nung Sabado. Pinapanood ko rin po yon at naghihintay tayo kung may mga lalabas ng maliban sa nakangiti ay may mga daladala o kung ano man. Kaagad po natin pinapunta kaagad ang Provincial Election Supervisor at Election Officer mismo ng syudad na yan dyan sa Nueva Ecija. At ngayon po pinagsasabit natin ng report upang malaman kung ano po yung nasaksihan nila at nakita. At pinatanong din po natin yung mga taong lumalabas at sinasabi allegedly ay dinala doon sa lugar na yon. So, yan po ay kasalukuyan pa nating hinihintay yung formal na report. Pero aware din po tayo. Dahil ang tanong, bakit kinakailangan hakutin kung pwede naman doon puntahan sana doon sa mga lugar na yon. And number 2, pinakain ba doon sa loob? Or number 3, ay naabutan ba doon sa loob? Kinakailangan pong alamin yan dahil po kung sakali, pwede po yung mag-venture sa tinatawag na vote buying. Nako, matindi pala yan. Yung paghakot pa lang, Mr. Chairman, halimbawa, walang umamin doon na sila naabutan o binigyan ng pera, yung paghakot po ba, meron na bang violation sa batas yun? Maaaring wala pa naman po yung mismong paghakot dahil lalo't-lalo na meron lang papulong, pa-meeting. Pero siyempre po, ang sinasabi man ng batas, kung magpapaka-istrikto talaga tayo, ay bawal magpakain sa mismong campaign rally o sa mismong pagpupulong. Maaaring sobra naman yung batas, pero wala po kami magawa. Yan po yung kasalukuyang batas pa rin natin, bawal magpakain. Hindi naman po siguro mag-i-stay ng ganong katagal kung walang mga pakainan man lang. Magugutom naman yung mga tao kung madaling araw pa sinusundo na. So yan po yung gusto nating alamin sapagkat otherwise kung hindi po na-expose na ganito, maaaring gawin din ng iba. Yung iba nga dyan, kinukural pa pagka mag-e-eleksyon. Yung bang ibig sabihin, pagkakalaban, dinadala sa beach o dinadala sa resort. Doon lahat, siswimingin, pakakainin para hindi na makaboto. Gabi na nung ma-realize ng mga botanteng hindi na pala sila nakaboto dahil naandun sila sa isang beach resort. Yan po yung mga efforts na ginagawa dati. At again, huwag kayong magalala, alam po natin yung mga ganyang klaseng strategies. So hindi po, iba na po yung COMELEC ngayon. Kung dati nakakalampas po itong mga ganito, this time, meron po kayong masasampulan, Chairman? Ay dapat lang po proactive tayo. Meron nga po tayong tinanggal dahil lang sa maling paggamit, gobernador at asawa, dahil nga sa maling paggamit ng pondo ng City Hall, dahil pinamigay sa pedicab driver at saka sa senior citizen na walang pahintulot ng COMELEC. Meron din tayong tinanggal, governor pa, sa Region 3 na kung saan dahil ginamit ang printing press ng mismong Kapitolyo, yung mismong mga pinapagawa niya, yung mga campaign materials niya sa printing press ng Kapitolyo, tayo po yung na-sustain ng Korte Suprema sa mga kaso na ito. Kaya po ganun kataas ang kumpiyansa at lakas ng loob ng COMELEC na gawin ang lahat ng ito para lang po pinapaniwalaan ng mga kababayan natin ang komisyon at yung ating mga proseso. Tinutukoy nyo sa Aurora, no? Yung governor ng Aurora na ginamit yung printing press ng Kapitolyo para sa kanyang campaign para Pernalia. Totoo yun. Okay. Linawin nga natin, Chairman, itong yung TUPAD, AIX, ano pa ba yun? Yung MAIX at AKAP. Tuloy-tuloy po ito kahit na sa panahon na sa election na mismo, election day, Chairman? Atin yung Jerry, ganito po yan. Binigyan po natin ng exception yan mula March 28
yung pamimigay ng lahat ng mga ayuda na yan bilang tulong sa mga kababayan natin na mahihirap, naghihirap at yung mga nag-aaral na kailangan ng scholarship at yung pag-hospitalization. Subalit, sinabi po namin, dapat during the distribution, walang kahit isang politiko o kandidato. At kung maire-report sa atin yan, pwede namin, with the power to grant comes with it, the power to remove that kind of exception dahil doon sa lugar na yon. Ngayon po, at the same time, sinabi natin absolutely, ito po, absolutely, walang distribution ng tupad, AIX, MAIP at AKAP 10 araw bago 10 mag-eleksyon. days. 10 Sapagkat days. baka akalain ng mga kababayan natin yan ay galing sa mga politiko o kanila yan o hindi sila mabibigyan kung wala ang pangalan nila sa listahan o parang pocket money po nila. Kaya po absolutely hindi po natin pinapayagan ang distribution ng mga ganyang klaseng suporta o tulong. After the election, di mami, ipamigay Pwede na natin ulit. lahat. Oo. 10 araw lang naman po yun. Siguro naman po, makakatiis kahit paano ang ating mahihirap na kababayan dahil bago naman yun, pwede naman mamigay. Pero 10 araw na yan, crucial at critical para hindi nagagamit sa mali yung mga ayuda na yan. Yung pong style ng mga ibang politiko na binabayaran pa, sabihin, itong mga tao na to, hindi ko naman binabayaran to as in vote buying. Sila kasi mga coordinator ko sa mga barangay nila. Kaya lang lahat ng tao doon coordinator at watcher na nila, coordinator, watcher nila sa particular. Naubod ng dami. Okay na po ba 'yon? Pinapayagan po ba 'yung ganun, Chairman? Hindi po. Kapag ang tawag po natin dyan, mga watcher-watcheran. Kaya minsan, pag pupunta ka sa mismo eskwelahan, nagkalat, mga naka-t-shirt, bantay balota. At samantalang ang pwede lang makapasok sa loob ng presinto na watcher ay isa lamang. At pwede may karelyebo lang kung maghapon. Pero yung minsan, makikita ka benteng naka-bantay balota, pare-pares ang kulay ng t-shirt. Nilagay po sa amin sa ating guidelines, kung may mga ganon, pwede po namin kasuhan, i-presume na engage sa vote buying yung mismong kandidato na mag-hire ng mga ganyang klase ng mga tao na kunyarian ni magbabantay-bantay sa bawat presinto. Kung sobra doon sa mismong allowed na watcher sa bawat presinto, yan po ay presumption of vote buying. Eto, Mr. Chairman, may tumawag daw dito, may isang kandidato sa 6th District ng Bulacan nangangampanya pa kahit hindi siya kasama sa balota. Valid ba ito? Ang pangalan daw Jad Racal ang kandidato. Yan po kasi, siya po kasi ay amin pong dinisqualify at pagkatapos in division at saka end bank at wala naman po nakuhang restraining order. Kung kaya ang pangalan niya ay wala sa balota at therefore kung sakasakali po ay paano po maiboboto yung taong wala naman ang pangalan sa balota. Kung siya po yung nag-iikot pa rin, nasa sa kanya na po yan. Kung gusto niyang pumasok, nasa sa kanya po yan. Kaya lang po, wala po yung pangalan sa balota. So pagka po wala ang pangalan sa balota, hindi po tayo kandidato. Maliban na lang yung nakakuha ng restraining order na ihabol po yun. Hindi po ba kaya nga po kami nag-reprint ng mga balota, at least yung national candidates. Pero kung wala ang pangalan mo, siya na po may call noon kung bakit po rin po siya umiikot. So hindi naman bawal na mangampanya kahit hindi ka kandidato. Maraming pera yun. Ano nangangampanya? Basta, gusto ko mangampanya eh. Wala naman sa balota. Gusto ko mangampanya eh. Kailan mo naman Joseph, may ganun pala? Wala pa nagbabawal na umikot kahit hindi kandidato ang isang tao. Chairman, pasensya na kasi kayo na may nandyan. Last na lang, ano ba nangyari sa Davao? Meron daw mga makina na nandun. Pakiklaro nyo ngayon. Ano po, hindi po yun machine, hindi po yung counting machine. Wala po, ang lahat ng counting machines natin ay nasa warehouse pa ng COMELEC. Kasalukuyan pa lang nadideliver. Yung po mga nadeliver namin, nauna na sa hub namin sa Iligan, sa hub namin sa Zamboanga City, sa aming hub dito po sa Batanes, at pagkatapos dyan din po sa Caraga. Yung naandun po, yung mga ano po yun, yung nakita po nila, yan po ay mga transmission device, yung pong ating Starlink at saka po solar panel. So yan po ipan-transmit lamang. At pansamantala lang po, oras lang po ang itinigil doon dahil kinabukasan kaagad kahapon po na i-deliver na kaagad sa Tagum City, sa Zamboanga del Sur at saka Zamboanga del Norte. Kasi nga po, wala po kasing tumanggap na warehouse na pwedeng na araw lang. Ang gusto nila 6 months, 1 year. So stay lang po doon, may information naman, alam po namin yon dahil properly informed po kami at pagkatapos na ship out na po kagad na distribute yung kahapon kasama po yung mga media at members ng Citizens Arm.
Ayun. Starlink pala yun. Starlink Saka pala yun. solar panel. Oo. Thank you. Ay, Chairman, thank you sa pinadala niyong dokumento. Yun sa inyo ba, natanggap mo na? Hindi pa. Malapit na po, malapit na yung kay Katunying na dokumento. Konting-konti na lang. Thank you po, Chairman. Thank you, Chairman. Salamat po. Comelec Chairman George Garcia. 7:33 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita.